Eto guys, pag-usapan natin dahil binulatlat po. Grabe naman yung binulatlat na yan. Binara ni former Senator Antonio Trillanes. Itong walang katulad, wala naman talagang katulad, ang ating VP na si Sara Duterte. So ngayon nga po guys, ang sabi ni Trillanes sa isang interview na malabo na daw po na manalo itong si Inday. Which is kung tatanungin ko kayo guys, umaagree ba kayo na malabo na talagang manalo bilang presidente kung sakaling tatakbo man bilang presidente sa 2028 national election, although malayo pa, pero ngayon tatanungin ko kayo, do you agree? Sumisigunda ba kayo sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na malabo na nga daw pong manalo itong si Sara Duterte? Comment kayo kung umaagree kayo. Kasi ako guys, kung ako lang naman ang tatanungin, possibly talaga guys na hindi na siya manalo. Kasi iba yung noon sa ngayon eh. Noon kasi hindi naman siya nahalongkatan ng issue. Eh ngayon ang dami niyang issue na kinakarap. Lalo pat sa usapin ng West Philippine Sea. 'Di ba? Nakikita niyo na palagi na lang siyang no comment sa issue ng yung pangangamkam ng pera ng taong bayan. 'Di ba? Nilunok ba naman guys yung 125 million within 11 days. Ang dami niya pong kinakarap na issue ngayon. Hindi lang po siya nagno-no comment palagi sa issue ng WPS, bagkus nagno-no comment na din po siya sa issue ng drug war. Mantakin nyo kaakibat ng Duterte yung pangalan na droga. Diba? When we say drugs, naiisip natin, pamilya nila Duterte na I hate drugs. Pero ngayon sa mga issue, nananahimik na siya. Recently nga guys, yung issue ng yung 37 employee na nag-positive doon sa kanilang lugar mismo, mga City Hall employee. Diba? Kita nyo, no comment, hindi man lang kinundi na. Kaya nga para sa akin, tama or bahagyang umaagree talaga ako dito sa sinabi ni Trillanes. So ngayon basahin natin guys. Sabi dito, I don't think Sara Duterte would be able to revive yung kanyang political stock kasi ang dami nang lumabas na issue. Exactly. Sobrang daming issue ang lumabas ngayon. Ako matatandaan din ninyo, 'di ba? Bilang DepEd Secretary na dapat sana isa ka sa mga attendees dahil nga pinirmahan na ni President Marcos yung Kabalikat Pagtuturo Act, pero wala ka dun. Hindi mo sinusuportahan yung pulisiya, yung achievement na ginawa ng ating presidente. Tapos, yung sasabihin niya na hindi niya daw kailangang mag-comment sa issue ng West Philippine Sea dahil hindi naman daw po siya yung chief of foreign architect ng bansang Pilipinas. 'Di ba parang na nabibisto na siya ng taong bayan na mahilig lang siya humingi. Pero sa kanyang trabaho, hindi niya magawa yung kanyang duties and responsibilities. At isa pa dito guys sa mga nakakagalit na yung paaralan, eskwelahan ay pinagamit niya para po sa isang prayer rally para po suportahan itong si Kibuloy. Diba hindi marunong magtrabaho? Puro lang pa-cute. Kaya nga tama, para sa akin, umaagree ako, sumasang-ayon ako sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na maybe hindi niya na kayang i-revive ang kanyang political stock dahil nga ngayon nabisto na siya ng taong bayan. Kasi noong panahon ni Digong, malakas sila eh. Di ba malakas yung mga Duterte noon? Hindi pa nga natin nabibisto yung family issue, yung AJK issue. Di ba hindi pa natin nabibisto yun? Kasi nga malakas pa sila. Ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, blessing in disguise din yung pagkapanalo ni PBBM sa mga kakamping. Dahil kung hindi nagkaroon ng hidwaan, ng awayan, hindi mabibisto yung baho ng kampo nila. 'Di ba? Anyway, sabi pa dito,
Nung panahon kasi, nung 2022, untested product ito. Hindi alam ng mga tao, ano ba ito? Ano ba siya? Kasi, you know what guys, sa totoo lang, nakilala ko lang naman itong si Inday dahil kay Digong. Dahil sa, kaakibat, kumbaga, nakadikit yung kanyang pangalan sa kanyang ama. Which is parang ang pangit naman tingnan, no? Madami nga talaga tayong nabudol during that time. Pero syempre, hindi na natin mababago yung nakaraan, but pwede nating baguhin ang kasalukuyan. So, sabi dito, nakikita lang siya, picture-picture, pa-cute, pa-ganun, with 4 years to go, babakbakan at babakbakan yan. Hindi yan kakayanin. So, I think guys, nung 2022, after niyang manalo, syempre fresh pa yung pagsasama ng unit team. Pero dahil nga, siya na din mismo yung sumira dahil sa issue ng confidential funds at pagkampi niya nga po guys sa mga masasamang gawa. 'Di ba? Mukhang doon na nagsimula yung kanyang pagbagsak ng kanyang political career. Lalo pat ngayon, nakasalalay na lang siya sa mga DDS vlogger dahil yung kanilang channel na SMNI, wala na. Kahit din yung Facebook page ni Digong, wala na. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, iisa na lang yung kayang gawin nila Sara Duterte, yung character assassination. Kumbaga lakarin nila, matagal pa naman guys, ilang taon pa naman, 4 pa or 5, 'di ba? Matagal pa naman. So, lalakarin nila, tatrabahuin nila yung hakbang ng maisog kahit gaano kalaki yung pondong magastos nila as long as, makaapekto sa pagsira ng reputation, ng pangalan, ng credibility ng ating presidente, para maging mabango ang kanilang pangalan. Hindi sila marunong lumaban ng patas, no? Pero, nagpapasalamat din naman ako sa mga kakamping kahit papaano na they are supporting the administration and patuloy din silang kumukundina sa mga hindi na tamang gawa, kawang gawa ng mga Duterteñans. Kaya nga, pasalamat kami sa inyo na kahit, nung panahon ng election tayo yung magkakalaban. Pero ngayon, nagkakaroon ng unity dahil sinusuportahan nyo naman ang ginagawa ng ating presidente. Yung mas maganda pang tingnan yung mga camping guys kasi hindi sila bias. Pag may mali, tinitira nila. Pero pag tama, nagbibigay sila ng credits. Kaya nga ganun din ako ibigay natin ng credits kapag credits naman. Kagaya ng ginawa ni Stella Kimbo at ng Makabayan Black ukol nga dito sa pagpalaman sa Pharmaly issue yung 46.7 billion, 'di ba, na pag-transfer ng COVID funds dito sa PSDBM. Kaya kung kaya't nalaman nga natin na, hindi tamang gawa yung ginawa na transaction ni former President Duterte. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, give the credits when the credits is due. So ito na nga po guys, yung sinabi ni Trillanes, posible po na na hindi na siya manalo lalo pat ngayon yung AJK kinakaharap na din, yung issue sa ICC kinakaharap na din. So madami pong nagiging hadlang na sa pag-angat ng ratings ni Sara. Kung kaya't makikita nyo, siya pa din naman yung pinakamataas ngayon pero siya pa din yung may mataas na inilagak sa kanyang mga survey firm, sa kanyang mga ratings. Kaya nga kung mapapansin ninyo, medyo parang no comment na lang palagi sila sa mga issue kasi kapag mag-comment sila, it could possibly affect the survey of the Vice President. Kaya nga ganyan yung ginagawa nila, no comment na lang. Pero sa tingin nila, na kahit no comment sila, hindi sila maapektuhan, well, parang mas lalong nagalit ang taong bayan kasi you are elected person, elected official, so supposedly dapat nagtatrabaho ka. Hindi yung no comment ka lang palagi, 'di ba? So, yun guys. I think agree ako. Kayo ba, uma-agree kayo dito sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes? Comment down below, babasahin natin yan. So, pasensya na ako, nandito ako sa kabilang studio ko, guys. Kasi nga, ngayon nire-renovate yung isa kong studio. So, pasensya nun yun ako, medyo hindi maganda yung lighting ng ating background ngayon. Pero, yung message naman, ang mahalaga dito. Anyway, yun lang po, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalak para sa ating panibagong video.